No, before kasi, yung sa elections ng speaker, kung Yes. sino yung matatalo, yung farther minority, yun yung magiging magiging minority leader. Pero binago nila kasi nung naging super majority na kasi, yan yung masama sa tingin ko sa super majority. So gagawin nila, magpapahiram. For example, in our case now, there are 19 members of the party list and only at least 9 lang yung regular district representatives. So pag ang nagiging kagawian, pagka may tumakbo na speaker na hindi nila korsonada na maging minority leader, so mag-i-election ulit. Pero ipapak na nila ng mga party list, mga ibang mga district representatives na actually na allied sa administration. Ganyan yung nangyayari. Not only now, to be fair, but noong mga nakaraang. Ano nangyari? Bakit kayo pinatayan ng Mike? It's the question on everybody's mind. Sorry. Oo nga. Ano yung kwento doon? What led to that point? Hindi kasi gusto niya mag-interpolate. Ngayon, nung sumasagot ako na ina-explain ko sa kanya yung nangyari doon kay Majority Leader Sandro Marcos, ayaw niya na akong pasagutin. So, kasi naglitaan niya na siya. Ang tagal-tagal, siya lang yung mag-i-interpolate. wala na akong chance to answer. So, nung sumasagot ako, pinatayan ako ng mic. She was asking, kasi if I remember correctly, what she was asking was, how was the minority designated? Parang meron siyang pinupuntirya na gano'n. Alam niya naman sa niya, ang tagal-tagal niya ng congresswoman. Alam niya yon. Ako, yung sinasabi ko, totoo. Totoo yun. At alam niya yung sinasabi ko, totoo. Gusto niya lang palabasin na hindi nakikialam ang majority sa minority. Pero hindi lang naman ngayon, maski noong mga nakaraan. Ang tagal-tagal niya na. Simple lang, magsabi lang ng totoo.